Kumusta mga kabusa? Si Schröder ay walang alinlangan isang mahusay na leader para sa Germany sa buong torneo. Kahit na si Schröder ay nagkaroon ng isang napakasamang laro laban sa Team USA sa semifinal na gumawa lamang ng 4 of 26 field goals, nag-average pa rin siya ng 19.1 points, 2.0 rebounds, 6.1 assists at 17.6 efficiency bawat laro. Ang aking kupunan ay labis na kahanga-hanga. Sa tingin ko, ito ang pinakamahusay na kupunan na aking napuntahan, maging ito ay ang NBA o ang national team, sabi ni Schröder pagkatapos ng panalo nila laban sa Team USA. Sa FIBA World Cup 2023 final laban sa Serbia, tinapos ni Schröder ang laro na may 28 points, 7 of 11 sa 2-point, 2 of 6 sa 3 points, 8 of 10 sa free throw, 2 rebounds, 2 assists, 2 turnovers, 1 steal at 21 efficiency rating. Pagkatapos na medyo mabagal na simula sa group stage, nagsimulang mag-init si Bogdanovic sa lahat ng cylinder sa simula pa lang ng playoffs. Tinapos ng Atlanta Hawks guard ang tournament na may average na 19.1 points, 3.3 rebounds, 4.6 assists at 21.6 efficiency kada laro. Sa final, nakapagtala siya ng 17 points kabilang na ang 3 of 5 sa 2-point, 3 of 5 sa 3-point, 2 of 2 sa free throw, 3 rebounds, 5 assists, 1 turnover, 1 steal at 22 efficiency rating. Tinapos naman ni Gilgeous-Alexander ang torneo bilang pinakamahusay na manlalaro ng FIBA World Cup 2023 na may average na 30.4 efficiency bawat laro sa 8 games. Ang Oklahoma City Thunder Star ay unstoppable laban sa Team USA at nakuha nila ang 3rd place finish na nakiipon ng 31 points, 10 of 17 sa 2-point, 1 of 3 sa 3-point, 8 of 8 sa free throw, 6 rebounds, 12 assists, 1 turnover, 1 block at 40 efficiency rating. Shai has been amazing to me. He's an MVP of this World Cup. What these guys did today is amazing, sabi ng head coach ng Canada na si Jordi Fernandez pagkatapos ng laro. Walang alinlangan na naging napakahusay ni Anthony Edwards sa Team USA na may average na 18.9 points, 4.6 rebounds, 2.8 assists at 16.8 efficiency bawat laro sa 8 FIBA World Cup 2023 appearances. Ang kanyang pinakamahusay na paglalaro sa torneo ay humantong sa isang 104-110 na pagkatalo laban sa Lithuania, habang tinapos niya ang laro na may 35 points, 9 of 13 sa 2-point, 5 of 13 sa 3-point, 2 of 4 sa free throw, 1 rebound, 2 assists, 3 steals, 2 turnovers at 26 efficiency rating. Nakakuha ng atensyon si Edwards sa isang tanong tungkol sa adjustment ng Team USA sa mga FIBA rules. I always keep it simple and short. Para sa akin, it's just put the ball in the basket and get a stop, saad ni Anthony Edwards. Kahit na nagtapos ang Slovenia sa ika-7 pwesto, si Luka Doncic ang naging top scorer ng kompetisyon na may average na 27.1 puntos bawat laro. Bukod pa riyan, nag-average siya ng 7.1 rebounds, 6.0 assists, 2.5 steals at 26.1 efficiency rating per game. Ang Dallas Mavericks superstar ay halos muntikan ng makakuha ng triple-double sa ilang pagkakataon sa FIBA Basketball World Cup, ngunit ang kanyang unang pinakamahusay sa laban sa Venezuela. Nakaipon ang 24 anyos na si Doncic ng 37 points, 9 of 10 sa 2-point, 2 of 8 sa 3-point, 13 of 16 sa free throws, 7 rebounds, 6 assists, 2 steals, 4 turnovers at 39 efficiency rating.